Nagkawatak-watak ang Iran ng tanggihan ng negosasyon dahil sa walang saysay na hiling na mahigpit na paksyon ng rehimen. Nagsimuma ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran sa suwi sa ilalim ng matinding presyon, ngunit ginawa ng rehimeng Iranian na diplomatikong palabas ang unang araw. Dumating ang delegasyon sa Burgenstock Resort malapit sa Lawan ng Lucerna, ngunit maliwanag na ayaw ng mahigpit na paksyon ng Revolusyonaryong Gwardiya ng tunay na negosasyon sa programang nuklear. Gusto nilang magpalipas oras, panatilihin ang presyon sa kipot ng Hormuz at gamitin ang Lebanon para palalain ang krisis. Tinuring ni Trump ang araw na yon bilang simula ng 60 araw na palugit at inilagay ang bilang sa mesa. Samantala, ang rehimeng Iranian ay nagsimulang magkabiyak sa publiko. Isang matigas na kongresista ang nagsalita tungkol sa mga lihim na dokumento sa TV, biglang pinutol ang broadcast at inilantad ng eskandalo ang alitan sa gobyerno, parlamento, klerigo at militar. Kasabay nito, ang mga barko sa kipot ng Hormuz ay nakaranas ng bagong mga hinihingi. Nagbabala ang Israel na hindi sila alis sa security zone sa Lebanon. Nagbanta si Trump na mas matindi ang kanyang tugon kung mapapatuloy ang Iran sa paggamit ng armadong kaalyado para manggulo sa reyon. Ano ang itinago ng Revolusyonaryong Gwardiya? Bakit natigil agad ang negosasyon? Ang rehimeng nangakong magkakaroon ng kontrol ay nauwi sa kaguluhan sa harap ng mundo. Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang mga pag-uusap sa Switzerland ay inorganisa para simulan ang 60 araw na yugto tungo sa posibleng mas malawak na kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Dumating ang delegasyon ng Amerika kasama si Pangalawang Pangulo J.G. Vance, Steve Witkoff at Jared Kushner upang gawing konkretong aksyon ang memorandum na nilagdaan ilang araw bago nito. Pumasok ang Qatar at Pakistan bilang tagapamagitan para panatilihin ang negosasyon sa gitna ng krisis sa kipot ng Hormuz at mga atakeng konektado sa Hezbollah sa Lebanon. Dumating ang Iran na may alinlangan. Gustong ipakita ng gobyerno ang presensya nila sa internasyonal na antas, pero ayaw ng Islamic Revolutionary Guard at mga kaalyado nilang isuko ang nuclear na programa. Estratehiya ng Iran ay lumahok sa negosasyon, bawasan ng political na issue at gawing technical ang diskusyon. Sa praktika, nais ng Tehran, magpakitang nakikipagnegosasyon sila, pero hindi nila tinatanggap ang totoong mahalagang usapan. Dito lumalabas ang kanilang kahinaan. Kung kailangan pang magpunta ng rehimen sa Switzerland para magkunwaring nakikipag-usap habang gumagawa ng sabotahe ang sarili nilang sundalo sa dagat, hindi na ito diplomasya, kundi senyales ng pagkawala ng kontrol. Ang pinakamabigat na pangyayari ay nagmula sa kipot ng Hormuz. Muling nagbanta ang rehimen ng Iran sa paglalayag at nagtakda ng mga hinihingi para sa pagdaan ng mga sasakyang dagat. Ang lohika na ginamit ng Revolusyonaryong Gwardiya ay simple. Kung hindi sila makakasingil ng buwis habang may tigil putukan, gagawa sila ng mga hadlang na formalidad. Kailangang humingi ng pahintulot ang mga barko 48 oras bago bumiyahe, magbigay ng wastong kontak, maghintay ng pagsusuri at sundin ang rutang itinakda ng mga Iranian. Hindi ito karaniwang seguridad sa dagat. Ang issue, hindi inangkin ni Trump ang pangingikil bilang diplomatikong hakbang. Sumagot siya na walang sisinggilin sa kipot sa loob ng 60 araw at nagbigay pa ng pahiwatig na maaaring akuin ng Estados Unidos ang papel ng taga-garantiya ng pagdaan kung mabigo ang kasunduan. Pinatindi ni Trump ang pananalita dahil alam niya ang manyobra. Gusto ng Tehran gamitin ang tigil putukan para lumakas ulit, pero ayaw nilang isuko ang mga sandatang pampolitika na hawak nila ng dekada. Gusto ng rehimen ng ginhawa, umiikot na ulit ang pera, bumabalik ang langis, napapalaya ang mga asset at panahon para ayusin muli ang mga sanggay militar. Ngunit may kondisyon ang Amerika, bawasan ang banta, muling buksan ang ruta, pigilan ang armadong kaalyado at payagan ang totoong usad ng pag-uusap nuklear. Lalong naging kahiya-hiya ang krisis sa loob ng bansa nang lumabas ito sa pambansang telebisyon ng Iran. Ipinakita ni Mahmoud Nabavian, isang kongresistang konektado sa aladura, ang di umano'y mga liham. Inakusahan niyang ilang sektor ng rehimen na lumalampas sa hangganan sa mga negosasyon. Pinutol ang panayam, inalis ang file sa air,
at tinawag ito ng istasyon ng Estado na paglabag sa batas. Mabilis ang reaksyon ng rehimen dahil alam nilang delikado kapag naging publiko ang alitan sa loob. Sa mga diktadura, hindi lang ang nilalaman ng lumabas ang problema, kundi ang mapansin ng tao ng mga pinuno ay nag-aakusan habang nagpapanggap na nagkakaisa. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kahinaan sa kapangyarihan ng Iran. May ilan na nais panatilihing bukas ang negosasyon para mailigtas ang ekonomiya at maiwasan ang bagong sagupaan. May mga grupong konektado sa Revolusyonaryong Gwardiya at mahigpit ang paninindigan na gustong mapanatili ang permanenteng klima ng digmaan dahil dito sila mas makapangyarihan, maraming inaaresto, kontrolado ang lahat at naililihis ang atensyon ng tao. Ang Revolusyonaryong Gwardiya ay hindi lang puwersang militar, kundi naging paralel na kapangyarihan din sa loob ng Estado ng Iran. Kontrolado nila ang mga armas, impluensyang politikal, mga negosyo, mga pantalan, mga milisya at bahagi ng sistema ng panunupil. Kapag nagbangga ng grupong ito at ang pamahalaan, nanginginig ang rehimen. Pinatigas ni Pezeshkian ang pananalita para hindi magmukhang mahina sa harap ng militar. Ayon sa Pangulo ng Iran, hindi layunin ng Tehran gumawa ng bumbang nuklear, ngunit hindi rin nila isusuko ang karapatang magpayaman ng uranium. Ang pahayag na ito ay inilalagay ang negosasyon sa isang patibong. Humihingi ng tiwala ang gobyerno ng Iran, ngunit iniiwan pa rin nila ang pinakasensitibong bahagi sa mesa, na ibig sabihin ay gusto nila ng garantiyang pang-ekonomiya nang hindi isinusuko ang garantiyang estratehiko, gusto nila ng pagluwag sa mga parusa nang hindi tinatanggal ang mekanismong kinatatakutan ng reyon. Tumibay din ang posisyon ng Israel noon. Ayon kay Ministro ng Depensa Israel Katz, walang limitasyon ang puwersa ng Israel na kumilos laban sa banta sa Lebanon. Matatapos na, iiwanan ang security zone sa timog ng Lebanon. Inutusan din ni Netanyahu ang hukbo na tumugon ng buong lakas sa mga pag-atake ng Hezbollah. Hindi dapat gawing panangga ng milisyang maka-Iran ang tigil putukan ayon sa Israel dahil malinaw ang mensahe nito sa Tehran. Kung gagamitin ng revolusyonario yung Gwardiya ang Hezbollah para protektahan ang impluensya nila, tuloy ang aksyon ng Israel. Naging bahagi na ng sigalot ang Lebanon dahil ginagamit ng Iran ang mga armadong kaalyado bilang ekstensyon ng sarili nitong kapangyarihan. Como extensão de sua própria política. Napansin ito ni Trump at hinilingang pagtigil ng operasyon ng mga proxy na ito. Sabi ng Amerika, dapat kontrolin ng Iran ang mga kaalyado nito sa Lebanon o harapin ang bagong tugon. Kaya nag-iba ang takbo ng usapan dahil sa pressure na ito. Hindi na lang ito simpleng usapan tungkol sa sentripuga, pagpapayaman at inspeksyon. Ito ay pananagot sa buong sistemang panrehiyong panggigipit na itinayo ng Tehran. Nakakatulong ang kasaysayan para maintindihan ang nangyayari. Simula 1,000 na raan at 79 natutunan ng rehimen ng Iran na mabuhay sa pamamagitan ng paglika ng panlabas na kaaway, pagsupil sa mga kalaban sa loob at pagbebenta ng paglaban bilang pambansang proyekto. Lumaki sa loob ng modelong ito ang Revolusyonaryong Gwardiya. Nagsimula ito bilang puwersang ideolohikal, naging makinang militar at kalaunan ay naging kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika. Habang lumalala ang krisis, lalo siyang lumalakas. Ngunit na yon may panlabas na presyon at labanan sa loob ng bansa. Kailangang makipagmustasyon ng rehimen para makahinga, pero natatakot ang Revolusyonaryong Gwardiya na mawalan ng kontrol kung uusad ang negosasyon. Naranasan na rin ng ibang diktadura ang ganitong sitwasyon. Nagsimulang mabiyak ang Unyong Soviet na mapansin ng mga pinuno na hindi na kayang magbigay ng katatagan ang sistema. Ginamit ng Venezuela ang revolusyonaryong pananalita habang sinira ang ekonomiya at mga institusyon. Ipinagbili ng Cuba ang paglaban sa loob ng mga dekada, pero kinailangan nilang magbukas ng mga puwang sa ekonomiya nang sumikip ang kalagayan. Ganito rin ang ginagawa ng Iran. Ipinaglalaban ang soberanya, ngunit umaasa sa negosasyon. Nagbabanta ng digmaan pero nais ng ginhawa. Pinag-uusapan ng pagkakaisa pero pinatitigil agad ang kongresista kapag nagkakagulo. Ngayon, ginagamit ni Trump ang presyon at deadline. Ang 60 araw na palugit ay hindi lang diplomatikong schedule, kundi paraan para hadlangan ng Tehran na patagalin ang negosasyon. Dalubasa ang rehimen ng Iran sa pagpapalipas ng oras. Tumatanggap ng pagpupulong, binabago ang agenda, gumagawa ng kondisyon, sinisisi ang Israel, inaakusahan ng US, ipinagpapaliban ng inspeksyon, humihingi ng benepisyo, tapos inuulit lang. Laging layunin ng Revolusyonaryong Gwardiya na makaligtas sa oras, ngunit sinusubukan ni Trump na gawing kalaban nila ang oras. Ipinapakita ng reaksyon ng Iranian na epektibo ang presyon.
Kung nagkakaisang pamunuan, hindi sana pinutol ng telebisyon ng kongresista sa panayam. Kung malinaw at sibil ang nuklear na programa, hindi sana tinitingnan ng Tehran ang pagpayaman bilang sagradong hangganan. Laging patungo sa isang direksyon ng krisis. Pinipilit ng revolusyonaryong gwardiya na panatilihin ang rehimen gamit ang puwersa, ngunit ito rin ang nadudulot ng bitak. Nagbigay ng deadline si Trump, nagbabala ang Israel na hindi aatras at ipinakita ng militar ng Iran na hindi sila susuko nang hindi lumalaban. Hindi pa natapos ang krisis sa Switzerland, doon palang lumitaw ang tunay nitong anyo. Ang unang araw ng pag-uusap ay nagpakita ng kahinaan ng rehimen na pilit nagpapanggap na matatag kahit unti-unti na itong nasisira. Kontrolado ng revolusyonaryong guwardiya ang armas, barko, milisya at propaganda. Pero hindi nila naitago ang pinakamahalaga. Pumasok ang Iran sa negosasyon na hati-hati, gipit at walang lakas ng loob para sa isang tapat na negosasyon. Ako si Milsong Alves Global. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Tingnan ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.